pure gospel to the whole world. Mapagpalang umaga sa inyong lahat mga kapatid, lalong-lalo na sa mga may pamilya. Ang akin pong ihatid sa inyong mensahe ngayon ay ang pinakadakilang pamana natin pong iwanan sa atin pong mga anak. Una po, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang pamilya. Alam natin na ang pamilya ang unang nilikha ng Diyos sa Hardin ng Eden. At ang pamilya, mga kapatid, ang pangunahing dahilan kung bakit itinalaga ng ating Panginoon sa ating lipunan ang pamilya, sapagkat dito po nagsisimula ang tinatawag na pagkakaroon ng tunay na mananampalataya sa Kanya. Wala pong hangarin ng ating Panginoon kundi ang pamilya ay magiging umibig sa Kanya ng tapat, maglingkod sa Kanya ng tapat, at parangalan siya. Sapagkat ang hangad ng ating Panginoon, maging halimbawa ang ating pamilya. Ngayon mga kapatid, paano po ba tayo mag-iwan ng pamana sa ating anak? Ang sabi nga ni Haring Solomon sa mga hallelujah, sa Proverbs 13:22, ang magulang ay tunay na mabuti kapag mayroon po siyang iniwanang pamana sa kanyang mga anak. Subalit ano po ba ang tinatawag ritong pamana? Ito po ba ay kayamanan? Material na bagay? Mga property? Ito ba ang dapat nating ipamana sa ating mga anak? Mga kapatid, maganda ang mayroong pamana ang ating mga anak, katulad ng mga properties, mga kapatid. Pero kung minsan, ang mga property na iiwanan natin sa ating mga anak, lalo na kung hindi talaga sila totoong Kristiyano, dito po magsisimula ang hindi pagkakaunawaan. Sapagkat may mga magkakapatid na iba ang pag-uugali, gusto ay mas malaki ang kanyang mana kaysa sa iba. Kaya hindi po gaanong maganda ang pagkakaroon ng pamana ng mga material na bagay o mga properties na atin pong nakamtan dito sa mundo. Kadalasan po, hindi nagkakaunawaan ang magkakapatid dahil lang sa pamana. At ang pinakamagandang pamana, una sa lahat na ating iiwan sa atin pong mga anak ay ang kanila pong education, general education. Ibig sabihin ng general education, lahat po mga kapatid ay atin pong ipadala sa paaralan ng ating mga anak, makatapos po sila, para po sa kanilang buhay, magkaroon pa man din sila ng kanilang sariling pamilya, ay mayroon silang matatag na hanap buhay. Kasi ang edukasyon mga kapatid, pag ito po ang ating pangalawang ipamana sa ating mga anak, wala pong makakaagaw nito, sa kanila lang po talaga ito. Hanggang sa kanilang paghimlay, dala-dala nila ito at hindi nila ito pag-aagawan. Samantalang kung mga material at financial at property ang ating iwanan, dito po sila hindi minsan magkakasundo. Kasi ang atin pong mga anak, hindi po pare-parehas ang ugali. Merong mga anak na masasabi natin na gusto laging siya ang paboran, laging siya ang may maraming mamanahin. Kaya kung education ang atin pong ipamana sa kanila, well and good, sapagkat nobody
could take that away from them. No? At pangalawa mga kapatid, na pinakamagandang halimbawa na atin pong ipamana sa ating mga anak. O hindi halimbawa, kundi gagawin talaga natin. Dahil ang sabi nga ni Haring Solomon, ang magulang na talagang tinitingnan ang kinabukasan ng kanilang anak at matalinong magulang ay nagiiwan po talaga ng magandang pamana sa kanilang mga anak. Binanggit ko na po, ang pangalawang pamana ay ang education ng atin pong mga anak. Atin po silang bigyan ng magandang edukasyon para hindi po sila maghirap sa kanilang buhay dito sa mundo. Madali po silang magkaroon ng trabaho. Subalit ang pinakamaganda pong halimbawa na pamana ay walang iba kundi ang kanilang buhay espiritual. Kinakailangan bilang mga magulang, responsibilidad po natin na ang atin pong mga anak ay ating pong turuan sa mga bagay na espiritual at ang mga bagay mga kapatid na nakasulat sa banal na kasulatan. Ito ang pinakamagandang pamana. Sapagkat kung pamanahan po natin sila ng espiritual, kahit na tayong mga magulang ay humimlay na at kukuhanin na ng ating Panginoon, ay wala po tayong dapat na ipangamba sapagkat alam natin ang ating mga anak ay patuloy na maglingkod sa atin pong Panginoon. Ang isa sa mga pinakamagandang halimbawa na akin pong nasaliksik ay ang buhay po ni Susannah Wesley. Si Susannah Wesley mga kapatid, sila po ay 25 na magkakapatid at si Susannah Wesley ang pinakabunso. At sa pamilya, nung magpamilya na si Susannah Wesley ay mayroon din po siyang 19 na anak. Subalit 10 lamang po ang nabubuhay. So Susannah Wesley mga kapatid, araw-araw ay mayroon po siya talagang devotion sa Panginoon. Araw-araw siyang nananalangin, pinapanalangin niya lagi ang kanyang pamilya. Hindi po siya nagkukulang sa kanyang devotion sa ating Diyos. At si Susannah Wesley din, mga mahal kong magulang, ang founder ng Methodist, no? Paano nagsimula ang Methodism? Nagsimula po ito sa kanya pong 10 anak. Ang kanya pong 10 anak, tuwing Sunday, ay mayroon silang pagtitipon, mayroon po silang service. Ang mga anak lang po niya ang kanyang mga pinapangaralan at tinuturuan. Nang makita po ito ng kanilang mga kapitbahay na napakaganda ng kanilang pagsasama, ng kanilang service, ang mga kapitbahay na rin po mismo mga kapatid ang nagsabing, pwede ba kaming mag-join dyan sa inyo? At sabi ni Susannah, okay, wala namang problema. So doon po nagsimula mga kapatid ang Methodism sa pamamagitan po ng isang ina na walang sawa sa kanyang devotion sa ating Panginoon. Higit sa lahat, tayo pong mga nanay na lagi na lamang naiwanan sa bahay dahil si mister ay nagtatrabaho, tayo ang makakasama sa ating mga anak. Tayo po ang may responsibilidad na turuan sila, disiplinahin sila, turuan ayon sa gusto ng ating Panginoon, kung papaano sila maglingkod kay Kristo. Karamihan po kasi sa mga magulang ngayon, wala nang panahon sa anak, samantalang ito po ay napakahalaga. Pinakamahalaga po itong legacy, mga nanay, mga tatay. Kasi hanggang sa kanilang pagtanda, maituro din po nila ito sa kanilang pamilya. Ang ibig sabihin nito, from generation to generation, ang kanila pong pamilya ay tunay na maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kailangan, mga magulang, unahin po natin na turuan ang ating mga anak sa salita ng Diyos, sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia. Tayo po ang dapat makitaan ng halimbawa. Huwag po tayo mga magulang na magsabing manalangin ka, ikaw naman ang magulang ay hindi nakitaan ng pagpapanalangin. Sasabihin mong magbasa ka ng Bible, ikaw hindi ka naman nagbabasa. Kailangan mga magulang kung ano po yung ating sabihin sa ating mga anak, makikita po ito sa ating buhay. Sapagkat pag hindi po ito nakikita sa ating mga buhay, imposible pong susunod ang ating mga anak.
May mga magulang na ayaw dalhin ang kanilang mga anak sa Sunday school. Dahil ang sabi nila, magulo daw, wala daw silang concentration. Mga magulang, pagtiyagaan po natin ang ating mga anak na dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Huwag po nating sabihin na magulo, pagtiyagaan po natin. Sapagkat sino po bang magtitiyaga sa ating mga anak na mag-akay sa kanila sa paanan ng Diyos, hindi ba tayong mga magulang? Sa aking buhay, muli ko pong sasabihin sa inyo, 7 po ang aking mga anak. Ang aking panganay noon, nung kami po ay makonvert, ay 11 years old lang siya. At ang bunso ko ay 2 years old lang. Hindi po ako nahihirapang sila ay dalhin sa Panginoon. 7 po yan sila, hindi ako nagsawa na sila po ay, excuse me po, akayin sa paanan ng Diyos. At ako naman po ay hindi binigo ng aking Panginoon. Hanggang sa sila po ay lumaki, ang 3 po sa kanila ay naging pastor na, ang iba kong mga anak ay ginagamit din sa iglesia. Kaya napakahalaga na atin pong laging dalhin ang ating mga anak sa paanan ng Diyos. Huwag po nating pagsawaan. Sabi nga, kung mayroon kang ituturo sa iyong mga anak, walang iba kundi ang daan ng Panginoon. Sabi yan sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ito po lagi mga kapatid ang ating pagtiyagaan. Huwag tayong magsawa sa kanila, sapagkat pag tayo po ay may tiyaga, makikita natin na ang maging buhay ng ating mga anak ay magiging maganda rin. Spiritually, financially, and everything. Excuse me po. Ang mga magulang kasi mansan mga kapatid ay madali pong magsawa, no? Hindi po natin dapat pagsawaan ang anak. Lalong-lalo na sa mga bagay matungkol sa ating Panginoon. Kasi ito po ang pinaka-the best na mana. Hindi po ang kayamanan, hindi po ang property, kundi ang spiritual na pamana ang the best na ating iwanan sa ating mga anak. Mabuti naman din kung mayroon tayong mga iiwanan sa kanilang mga property and education, but the best of all is spiritual legacy, mga kapatid. Kasi hanggang langit ay dala-dala nila ito. Mapunta sila sa langit kung ang ating pamana sa kanila ay spiritual. Pero kung mga bagay na material lang, imposible mga kapatid na makarating sila sa kaharian ng Diyos. Maaring yan pa mga kapatid ang dahilan na hindi sila magkakasundong magkapatid. Pero kung spiritual, makikita mo sila lagi sa tahanan ng ating Panginoon. Kagalakan ng puso nating mga magulang ng ating mga anak ay ayos ang buhay. Kung tayo po'y nagagalak bilang magulang sa ating mga anak nating nakitang matapat na naglilingkod sa Diyos, higit sa lahat, ang ating Panginoong nasa langit. Lalo siyang nagbibigay ng kagalakan sa kanyang puso sa mga pamilya na hindi nagsasawa sa pagtuturo sa kanilang mga anak, sa pagdala ng kanilang mga anak sa iglesia tuwing may pananambahan. Maliliit pa lamang ang ating mga anak, dalhin po natin sa Sunday School. Dahil alam nyo ba, mayroon akong alam na 2 young people na nag-backslide. Subalit sila po ay lumaki sa Sunday School. Bagamat sila po ay nag-backslide, nakita nila ang kaibahan ng buhay Kristiyano at ng buhay sa libutan. Sila po ay nagbalik loob, mga minamahal kong kapatid. At sa kanilang pagbabalik loob sa ating Panginoon, sila po ay nagiging pastor. Kaya, masasabi ko sa inyo mga nanay, mga tatay, huwag tayong maghinawa sa pagdala sa ating mga anak sa paanan ng ating Panginoon. Responsibilidad natin ito na kung ano man ang maganap sa ating mga anak, sasagutin po natin ito sa ating Panginoon. Totoo, it's not easy, no? Na mag-akay sa ating mga anak lalo na't maliliit. Pero kung mayroon kang tiyaga, may kasabihan nga, kung may tiyaga ka, may nilaga. Hindi ka po bibiguin ng ating Panginoon sa iyo pong pagtitiyaga. Ito po mga kapatid ay sinasabi ko sa inyo
sa akin pong karanasan. Pag sila po mga kapatid ay hindi magigising ng maaga, talagang ako ang nagigising sa kanila. Minsan ay dinidiligan ko sila ng tubig para lang sila bumangon. At isa pa, para hindi po kami malit sa service, minsan sa PEC, doon kami nagsamba from Valenzuela to PEC. Maaga pa kaming, Sabado pa lang, doon na po kami natutulog para huwag po kaming malit sa service. Sapagkat ayaw na ayaw ko mga minamahal kong magulang na mahuli kami sa service. Gusto namin lagi na mauna sa service. Hindi ko pinagsawaan ang aking mga anak. At ako naman ay pinagpala ng Panginoong Diyos sapagkat nakikita ko ang aking mga anak ngayon, naglilingkod sa ating Panginoon, at higit sa lahat, kasama na rin po nila ang kanilang mga anak na naglilingkod sa Diyos. Maganda rin po mga kapatid ang magkaroon ka ng maraming anak. Lalo na kung nasa ministry ka, sila po ang makakatuwang mo. Sa aming pioneering dito sa Bagong Silang, ang mga anak kong 7 ang akin pong katuwang sa gawain. Kumpleto na po, mayroon na po akong mga instrumentalist, may MC na po, may song leader, mayroon na mga kapatid na kumukuha ng offering at mayroon na rin pong hallelujah, nag-ano sa mga bisita. Kaya, wag po mga kapatid natin itong sabihin na mahirap na dalhin ang anak. Hindi po mahirap yon. Kung mahal mo ang kaluluwa ng iyong mga anak, hindi ka magsasabing mahirap. Hindi mo pagsasawaan na sila po ay laging turuan. Wag po natin sila mga kapatid na bigyan ng mga tablet o kaya mga cellphone na doon napupukus ang kanilang atensyon. Ang isang tunay na pamilyang Kristiyano ay nagkakaroon po sila lagi ng debosyon sa tahanan, at ang pamilya na nagkakaisa sa debosyon, kailangan ang bawat membro ay pabasahin ng mga bersikulo. Yan po ang aming ginagawa mga kapatid. Nagbabasa kami ng kanya-kanyang bersikulo at pagkatapos ng pagbabasa ng bersikulo ay i-exhort po ito ng nakabasa. Maganda mga kapatid ang ganitong gawain kaysa parati na lamang tumutok ang ating mga anak sa mga cellphone at kung ano-ano pa mga kapatid, mga tablet. Ito po kasi ang ginagamit ng kaaway para ang ating mga anak ay mahatak pabalik sa sanlibutan. Katulad na lang nitong kinababaliwan ng mga kabataan ngayon, itong ML. Alam ba ninyo na demonic power ang nandoon yan? Kaya ang ating kabataan ay nagiging addict dito. Sa halip na sila ay manalangin, sa halip na sila ay magpuri sa Diyos, magbasa ng Bible, dito mga kapatid nakapokus ang kanilang atensyon. Pero kung ikaw po ay talagang nagmamahal sa kaluluwa na iyong anak, kailangan pangaralan mo sila na ang mga bagay na ito ay walang magandang idudulot sa kanilang spiritual life. Napakahalaga bilang pamilya ng Diyos na kanyang itinatag. Dapat lahat po tayo ay makitaan ng magandang halimbawa upang ang mga unbeliever na nakakakita sa atin ay ma-challenge sila at magtatanong, ano ba ang ating pananampalataya? Bakit gano'n na lamang tayo kasigasig? Sa aking buhay, mga minamahal kong kapatid, minamahal kong kapamilya, kapuso, alam nyo ba kung bakit na-convert ang aming kapitbahay? Sapagkat nakikita po nila na tuwing madaling araw kami po ay nagpupuri sa Diyos. Ginagamit ng mga anak ko ang mga kaldero para pangtugtog. And then Sabado pa lang po, umaalis na po kami, pumunta na po kami sa PEC. Doon kami natutulog sa bahay ng ating bishop na namayapa na. At itong aming kapitbahay, mga kapatid, ay nagtataka. Ano kaya ang pananampalataya nitong katabi namin? Bakit sila kumakanta pag madaling araw at parang masaya sila? At Sabado pa lang wala na sila. Ano nga kaya ang pananampalataya nila? So ito po ang sa kanyang pagiging curious sa aming pananampalataya. Nagtanong mga kapatid.
At yun po ang simula na ako po ay nakapag-share sa nila sa salita ng ating Panginoon. At dahil po mga kapatid sa nakita nilang amin pamilya ay masaya, nag-aawitan, naglilingkod sa Panginoon, Sabado pa lang ay wala na. Ito ang naging daan upang makonvert po sila. Buong pamilya ng Yap ay na-convert mga kapatid. Si Pastor Wilson Yap ay nasa Hong Kong na, mayroon na rin po siyang gawain doon. Sister Lily Ching na naging asawa ni Pastor Henry Ching, isa din po siya sa nagiging bunga ng amin mga halimbawang pinakita sa kanila sa aming pananampalataya. So mga kapatid, kapag ganito po ang ating gagawin sa ating paglilingkod sa Diyos, marami pong magtanong, they become curious of what is our belief. No? Pero kung wala silang nakita sa iyong halimbawa, hindi mo sila mga kapatid maakay sa ating Panginoon. Importante kasi mga kapatid ang halimbawa. Kaysa sa magsasalita ka lang, wala namang nakita. At sa akin din mga kapatid, laging pag-testimony. May nakarinig sa aking pag-testimony mga kapatid. Dahil sa pagpapatutuo ko, yung nakapakinig sa aking testimony ay na-convert mga kapatid. Pastor na rin po siya mga kapatid, si Pastora Lita Gabon, na akin pong naakay din sa Panginoon, na mayroon po siyang cancer mga kapatid dati, ovarian cancer. Dahil siya na-convert at nabautismuhan siya sa PEC, ang kanya pong cancer mga kapatid ay gumaling antimano. So, kinakailangan sa ating buhay Kristiyano, we must always set an example. Makitaan po ito. Hindi lamang mga kapatid sa ating ginagawa o ating mga pananalita, kundi sa atin pong ginagawa. Ang sabi nga mga kapatid sa atin ng ating Panginoon, wag lang po tayong magsalita because faith without work is dead. Kailangan ang ating pananampalataya ay makitaan po ng gawa. So, ang ating responsibilidad sa atin pong mga anak, number 1 po natin yang gagawin. Sapagkat kung mayroon po tayong unang i-convert, walang iba kung hindi ang ating pamilya. At tayo pong mga husband and wives, hallelujah, tayo po ang dapat makitaan ng magandang halimbawa ng atin pong mga supling. Sapagkat hindi po tayo bibigoin ng ating Panginoon. Hindi ba nakakatuwa mga magulang ko na makita mo ang iyong mga anak pag sila'y lumaki na naglilingkod rin sa Diyos? At makita mo rin ang iyong mga apo nakatuwang na rin sa iglesia? Hindi ba napakalaking blessing ito? Ako mga kapatid, this is the great blessing of my life na nakita ko ang aking 7 anak na hanggang ngayon ay kasama ko pa rin. Intact pa rin po kaming naglilingkod sa Diyos mga kapatid. At nakita ko rin ang aking mga apo kung paano po sila ginamit ng Diyos. Kaya pag tayo po ay matyaga sa atin pong mga anak sa pag-akay sa kanila sa paanan ng ating Diyos, it is a really great blessing mga kapatid. Hindi po pananalapi or financial at material na bagay ang blessing. Ang pinakamalaking blessing, makita natin ang buo nating pamilya na naglilingkod sa Diyos. Mula sa kanilang pagkabata hanggang sa kanilang paglaki, hanggang sa kaapu-apuhan natin ay naglilingkod pa rin sa ating Panginoon. Nabasa ko ang kasaysayan sa buhay ni Jonathan Edwards mga kapatid. Siya po ay talagang naglilingkod sa ating Panginoon, kaya ang kanyang mga salin lahi ay magaganda po ang nagiging buhay. Sapagkat ang spiritual life na atin pong iniwanan sa atin pong mga anak, ito po mga kapatid ay mamamana from generation to generation. Alam ko na ang sino mang matapat na naglilingkod sa Diyos, magiging maganda po ang kanilang buhay. Hindi lang dito sa mundo, of course, hanggang po sa kaharian ng ating Panginoon. Magsama-sama roon ang pamilya, magkaroon ng great reunion. Kaya mga minamahal kong magulang, sana naman ang akin pong munting exhortation sa inyo na kung mayroon man kayong pinakamagandang pamana sa inyong mga anak, walang iba kundi ang spiritual. Hindi po mga bagay
na walang kabuluhan sa mundo. Sa ating panahon ngayon, ang atin pong mga kabataan ay iba na ang kanilang sitwasyon. Marami ng mga bagay na ginagamit ang kaaway para ang kanilang atensyon ay mapokus doon. Pero kung tayo pong mga magulang ay talagang marunong magpayo sa ating mga anak, marunong magpakita na magandang halimbawa para sa paglilingkod sa Diyos, alam ko na wala tayong anak na maliligaw ng landas. Higit sa lahat, bilang ina, bilang ama, lagi natin silang ipanalangin sa Diyos na wag silang matukso sa hibo ng salibutan, lalong-lalo na ang mga kabataan ngayon. Ang atin pong mga apo, ako mga kapatid ay mayroon po akong 15 apo. Pang-16 po yung adopted daughter ng isa kong anak. Bali, 16 sila. Idinadalangin ko sila lagi araw-araw sa Diyos. At akin ding idinadalangin sa Panginoon kung sakasakali man na sila ay bigyan na makasama sa buhay. Nawa, ang sabi ko sa Panginoon, ibigay mo sa kanila ay ang mga talagang Kristiyano. Huwag mo pong ipahintulot na unbeliever ang kanilang mapangasawa, sapagkat alam kong hindi ka natutuwa, Panginoon, pag unbeliever ang kanilang magustuhan. Ang sabi mo nga sa iyong salita, do not be equally yoked with the unbeliever. Kaya ito ang aking prayers lagi sa aking mga apo at lagi ko ring ipinapayo sa aking mga apo, na ang pagsunod sa salita ng Diyos ay malaking blessing sa kanilang buhay. Hindi lamang mga kapatid sa mga bagay na iiwanan sa mundo, kundi ang mga bagay na dadalhin nila hanggang langit. Kaya mga ina ng tahanan, magtiyaga po kayo sa pagtuturo sa inyong mga anak. Magtiyaga po kayong dalhin ang inyong mga anak sa paanan ng Diyos sa murang edad. Sapagkat kapag kabata pa lang sila mga kapatid, mga nanay, mga tatay, na narinig na nila ang word of God, ito po ay nakatanim na sa kanilang mga puso. Akala lang po natin, baliwala lang sa mga bata. Pero ito po ay aking naobserbahan sa mga bata dito sa Bagong Silang. Minsan sila pa mga kapatid ang magpapaalaala sa kanilang magulang kapag ka nakalimot na manalangin. Minsan sila pa mga kapatid ang nagpapaalaala sa kanilang ama pag hindi na dumadalo sa gawain. Isipin nyo sa kanilang murang edad. Bakit? Kasi ang salita ng Panginoon Diyos nakatanim na sa kanilang puso. Kaya wag nating sabihing bata pa sila. Madali po ang mga bata, mga kapatid, na makaunawa at madali nilang mailagay sa kanilang kaisipan ito. Ilang beses ko na po itong napatunayan. Mayroon ngang isang anak na nakita niya ang kanyang ina na nagpapaganda ng bahay. Alam mo ang sabi ng kanyang anak, "Ma, bakit naman nagpapaganda ka pa ng bahay? Hindi ba iwanan lang naman natin itong lahat? Ang Antikristo lang naman ang makinabang." Kita niyo mga kapatid, naintindihan ng bata na ang lahat ng bagay sa mundo ay iiwanan lang. Kung hindi yun dinala sa paanan ng Diyos, mayroon bang alam yun? Siyempre po wala. Meron din isang anak, mga kapatid, na ang kanyang ama ay matagal na hindi nagcha-church. At nung ito mga kapatid ay nag-church na muli, tuwan-tuwa ang bata. Itinaas niya ang kanyang kamay, mga kapatid, doon pa lamang sa kanilang pintuan ng bahay. Sabi niya, "Lord, salamat po, nagsasamba na ang aking ama." You see, kung gaano mga kapatid ang mga bata na pag naturuan ng Diyos, sila ang nagpapaalala sa mga magulang na kung minsan ay nakakalimot. Kaya mahalaga ang pinaka-responsibilidad nating mga ina, lalo na tayong mga ina, sapagkat tayo lang po ang laging kasama ng ating anak. Tayo ang number 1 na magturo sa kanila sa mga bagay na espiritual. Hindi tayo magsisisi sa ating ginawa, bagkus labis pa natin itong pasalamatan, sapagkat madali mga kapatid ang mga anak natin na lumaking mayroong takot sa ating Panginoon. Sapagkat maiwasan nila ang mga bagay na nakakasira sa kanilang buhay espiritual. Kaya mga nanay, mga tatay, nawa sa aking maikling exhortation ay mayroon po kayong natutuhan. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Tama yun. Tumandaman sila, hindi po sila lalayo, sapagkat
nakatanim na ito sa kanilang mga puso. Ang masasabi ko lang, huwag po tayong magsawa. At importante, disiplinahin natin ang ating anak ayon sa disiplina ng ating Panginoon. Sapagkat kung sila po mga kapatid ay didisiplina natin, tayo din mga magulang ang makinabang. Sapagkat wala na tayo, kung mawala man tayo dito sa mundo, kung tayo man ay kuhanin na ng ating Panginoon. Alam natin ang ating mga anak na nadisiplina natin at naakay natin sa harapan ng ating Diyos ay hindi po yan mapapasama, bagkus pawang kabutihan ang kanilang susundin. Sana naman hindi ninyo makalimutan pagtiyagaan ang ating mga anak. Walang malayo sa iglesia ng ating Diyos. Imagine kami from PEC Valenzuela to PEC. Pinagtiyagaan ko silang dalhing 7. At nakaupo lang yan silang hilira, mga kapatid. Wala sa kanilang magulo. Kasi nadidisiplina ko po sila. Kung nagawa ko yan, magagawa din ninyo mga nanay. Lalong-lalo na kayong mayroon pang mga anak na maliliit, pagtiyagaan nyo po silang dalhin. Sapagkat lalaki silang makadiyos at hindi mga kapatid madaling mahibo sa tukso ng mundo. Importante lang tiyaga. Huwag magsawa. Huwag magsawa sa pagtuturo, sa pagdisiplina, ayon po sa disiplina ng atin pong Panginoon. Ang mga asawang babae, mga kapatid, kung ang inyong husband ay hindi pa converted, pag naipakita natin ang ating tunay na pagbabago, maaakay na po natin sila sa ating Panginoon. Kasi magtataka po sila sa changes natin. Pero kung tayo po ay hindi nakitaan ng pagbabago, imposible nating maakay ang atin pong asawa. Ganon din ang husband. Kung hindi pa ninyo naakay ang iyong wife, kung nakitaan kayong mga husband ng pagbabago, siguradong maakay ninyo si Mrs. Kaya ang mahalaga sa lahat, mga minamahal kong kapatiran, saan man kayo naroon ngayon, kung kayo man ay nakikinig, mahalaga ang halimbawa. Mahalaga na ang ating pananampalataya ay makita sa gawa at hindi lang po sa salita. Sana naman ay pinagpala kayo sa aking maikling exhortation at inyo din po ito mga kapatid maituro sa inyo pong mga anak, sa inyong mga kapatid at sa lahat ng inyong mga kamag-anakan na hindi pa po converted sa ating Panginoon. At wag po tayong magsawa rin sa panalangin sa kanila. We have to pray for them every morning and every night if possible. Kasi ang ating Panginoon ay nakikinig siya sa mga panalangin ng mga inang nagmamahal ng labis sa kanilang mga anak. Kaya, maraming salamat at God bless you all. Nawa, ang aking mga kunting pananalita Purihin ang ating Panginoon. Napakagandang pagtuturo po ang napakinggan natin. Salamat. Galing po kay Mami